Magandang hapon mga ka-Legit Africans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang ka-Legit Africans po ninyo na maghahatid ng mga latest update and fresh happening single po sa TVJ and the Legit Africans. And for today's video, marami po tayong tatalakayin mga ka-Legit Africans. Nako, sabi po ng ilan, dapat na raw po tayong maghanda. Bakit kaya ka-OG? Pero bago po natin yan pag-usapan, nais ko po munang pasalamatan ang mga nandito ngayon na nakikinig po sa ating lahat. Mega shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok at pagtambay dito sa ating YouTube channel. Mabuhay po kayo. And the same time, kung kayo mga bago lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga bago nating reaction videos and latest update about po sa mga noontime shows latest happenings. And wag na nga po natin patagalin pa mga ka-Legit Africans. So base po dito sa article, any moment nga raw po malapit nang ilabas. Any moment maaari nang ilabas ang resulta. Ito po ay tungkol sa naging hearing nga po ng TVJ versus taping sa Marikina dahil sa sinampang reklamo ng TVJ na copyright infringement and unfair competition dito sa GMA and sa Tape Inc. Dapat daw po nating abangan kung sino ang totoong nagwagi sa korte. Kabang-abang naman po talaga yan. Lalo na't sabi ay bago magpasko malalaman na po natin ang balita. Any moment na nga raw So po pwedeng mamaya, pwedeng bukas, 'di ba? At nakakakaba rin pala no. Kahit araw-araw na 'yung pagdadasal natin, nakakakaba pa rin ka-OG. Kung ano nga ba ang magiging resulta kasi baka mamaya yan mabaluktot ang TVJ. Kasi alam naman po natin na hindi porket lumaban ka, ikaw yung nasa tama, nasa panig ka ng katotohanan, ikaw na yung mananalo. Pagalingan pa din talaga, kaya nakakakaba ka-OG. Anyway, magaling naman pong attorney ng TVJ, pero hindi rin po basta-basta ang kalaban ka-OG. Hindi po basta-basta magpapatalo po yan. Lalo na't malaki po ang kapakinabangan ng Itbulaga po na titulo para sa kanila. And yung pride guys yung pride. Talagang hindi po nila yan basta-basta mabababa na lamang ang pride. Kasi kung noon, pasana nila ibinabayan, wala na po sanang ganitong kaso. Pero since andito na to, ay magtutuloy-tuloy po yan, paninindigan po talaga nila. Kaya mahirap din pong magpakakampante kasi alam po natin na talagang ngipin sa ngipin ang labanan po ng tape at ng TVJ. So legacy lang naman po pinaglalaban ng TVJ Pero ayun nga, hindi po makamit-kamit ang TVJ kaya daanin po sa legal. And patungkol nga po ito sa article na lumabas na kung saan magkasunod na naglabas po ng cryptic na message si Henyo Master and si Tito Soto na kung saan may kinalaman nga raw po marahil ito sa kaso or sa labanan ng titulong Itbulaga. Mayroon pang balita na sumablay nga raw po tila ang witness ng TVJ. So hindi natin alam kung sino po doon, Tito Soto, Joey De Leon or Miss Jennifer. Sumablay ang statement tungkol sa sumablay sa ebidensya na inilapag ng Tape Inc. kung sino ay nagpapasahod sa kanila. Sagot daw po kasi ng kampo ng IT or ng TVJ ay sponsors or advertisers. Pero yung kabila may nilapag na ebidensya like papeles, mga dokumento na magpapatunay na taping ka nagpapasahod, siguro ganon. Basta may nilapag po sila ebidensya na taliwas dito sa pahayag ng witness ng TVJ. But then, eto nga sabi, malapit na rin naman daw pong malaman, any moment ay malalabas na kung sino pong mananaig, sino po ang magwawagi sa korte. Samantala, pag-usapan naman natin ngayon ang ginagawang paraan. Paraan din po talaga na itong Tape Bulaga para po siguro ma-maintain nila ang pagiging number 1. Kasi nga, October 30 oraw po ng botohan. Naku, alam naman po natin ang dahilan. Pero siguro gusto po nilang i-maintain yan. Parati na lamang po kasi first day, last day ang kanila pong pagiging number 1 yung time show. Grabe nga yun. Para-paraan po sila.
na kung saan ay naka 1.2 million na views ang atin pong update hinggil po dito na sa video na kumakalat na panglilink dito kay Paulo and Ara San Agustin. And hindi po posible na sakyan ito ng Tape Bulaga lalo na naka 1.2 million views. O makakaisip po ang mga yan, ako kidagat ng mga tao para makakatulong ito sa kanilang ratings mga ka-OG. Sabi nga po dito sa article, anyway, dito pa lamang po no, sa sinabi ni Paulo Contis na abangan na lamang nung November 1 nga daw po kahapon. Abangan na lamang daw yung episode na yon ay alam mo na para-paraan para po ay manood ang mga tao. Ay binaliwala lamang daw po ni Paulo yung paglilink. Pero meron para-paraan dito na sabi daw ni Paulo panoorin na lang ang eksenang yon na ginawa nila noong Miyerkules. November 1, 2023 papalabas naka-tape na pala ang episode na yon. Pero nauna na itong kumalat sa buong kabuuan ng show. So, ibig sabihin guys, panoorin na lang. Pwede na maikwento na diretso, no? Panoorin na lang. Pinapaabangan. Para manabik po yung manonood siguro. Yung mga chismosa ka-OG para manabik. Pero tayo, never po tayong mananabik dyan. Pero yun na nga, good luck na lamang po ka-OG kung tataas or kung magiging efektibo ang technique nitong si Paulo Contis na abangan na lamang marketing strategy nga naman. At ng Tape Bulaga ka-OG kung sakasakali nasakyan po nila ang Love Team Kemerut na yan ka-OG dito sa Tape Bulaga. Kasi base nga dito ang post daw po ng Paulo Ara Official ay halos na sa 1.2 million views daw po sa TikTok. Sabi pa dito baka raw makatulong sa ratings nila sa Itbulaga kung makakatulong. Ang paglilink kay Ara San Agustin maganda, mas marami daw pong aabangan ang mga tao sa mainitang pagtatapat ng mga noontime shows dito sa Pilipinas. So 'di ba? Parang may pag-uudyok mga ka-OG. But anyway, ang mga legit Tarigals never po nilang marirecruit. Loyal po tayo sa TVJ. Yun lamang po ang ating panonoorin at di po tayo sisilip dito sa kabila man lang. So meron man po mga chika pero hayaan nyo na po ng mga vloggers na lamang ang magtrabaho nito at wag na po tayong makiyamarites sa kanila. Samantala pag-usapan naman po natin itong mga komento at opinion ng ilan pong legit Tarigal singles sa mga nagdaan po nating updates. Sabi dito ni Sir Renan Zapanta, ayan, tanod, ano ba yan? Di man lang security guard, sa bagay, tanod nga naman ang honorarium. Nga naman, honorarium lang. Sapat na. Laki ng na menos. Grabe nga yun. Bakit sa dami nga naman ang po pwedeng describe nitong si Best Pills ay tanod pa? Well, baka nga raw totoong tanod ang tagabantay po nila. Pero hindi po natin minamaliit ang mga tanod kung ano pa rin sa kanila, salute pa rin sa kanila pong sa barangay. Pero kasi yung mga ganito, ka-OG, ay dapat po mga guard. Kasi na to establishmento mga ka-OG. At saka guard naman talaga. Pero bakit kaya tanod ang ginamit pong term nitong si Best Pills? Anyway, sabi naman ni Sir Manuel Ponce, tama si Miss Gandara, hindi nila maloloko ang mga tao, lugi na sila at Tape Bulagta na ang title nila. Grabe nga naman yun. Dinagdagan po ng T yung bulaga, naging bulagta tuloy. But anyway, kung i-compare nga po natin ang kita ng Itbulaga sa noon sa ngayon, mukhang malayo po ang agwat. Sabi nila, nalulugi daw sila kaya cost cutting sa TVJ noon. Kailangan magbawas ng host, tanggalin si Paulo, o kaya si Mengay, si Raisa, tanggalin. Pati po mga segment, naboboringan po sila pinapatanggal para daw lumakas, makahatak ng views ka-OG. Pinapatanggal nila kasi bilang may-ari nga daw po ng company, gagawin nila ang lahat para masalba ang kanilang company sa pagkalugi. So, nauunawaan naman po natin yon. Pero ngayon, sasabihin, yung katwiran nila ngayon na hindi daw nalulugi ang Tape Bulaga, kamusta pa naman yung kita nila noon kaysa ngayon? Parang mas malaki naman ang kita nila noon kaysa po sa ngayon. Tapos sasabihin nila hindi sila nalulugi. Bakit? Mas maunti ba?
block timer nila sa GMA, hindi naman napatas pa, ganun pa din naman. Yung advertisers nila umunti. So, paano hindi sila malulugi? Yung commercials nila umunti rin. Paano hindi malulugi? Tapos, meron pa din sila mga pinapasahuran. Malamang malaki rin pong offer ng tape dito sa mga bagong host para mapa-oo nila. Marami pong legit Americans ang hindi naniniwala na hindi nalulugi itong Eat Bulaga tape. Kung dati nga na malakas silang kumita sa TVJ, nalulugi daw. Paano pa kaya ngayon nang hina ng kita nila dahil sa mga bagong host? Tapos sasabihin hindi nalulugi? Kaya may mga trust issues na raw po sila ayon po sa ilang mga netizen. But anyway, hayaan na po natin sila, wala po tayong pakialam, kumikita man sila o hindi. Kung hindi, di goodbye na lamang pagdating po ng 2024. Samantala, sabi naman dito ni Miss Melody, may limit lang kung ilang ads per hour. Kaya need ng EAT mag-extend ng hours para ma-accommodate lahat ng advertisers nila. So, ayun nga, sana nga ka-OG, no? Madagdagan pa talaga bukod sa kailangan nilang pahabain ang kanilang oras, ay sana meron pa pong mga madagdag na mga sponsors, as in bawat segment nila, Therapy, Gimmify, may kanya-kanyang sponsor ka-OG na ibibigay dito sa pwedeng sa live studio audience and pwedeng sa players po nila. Sabi naman ni Chops, ayan, hindi kasi sila original kaya lahat fake sa kanila. Legit the records ako. Grabe nga yun. So kayo po ba, ano po inyong komento hinggil sa mga update natin ngayong hapon? Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.